Ang number one na problema palagi ng investor sa Pilipinas as compared with the other countries in ASEAN, power. Kuryente ang problema Patay natin. na patay yan. Walang pupunta dito. Tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na yon na gumawa ng solar. Sa kalokohan. Niloko lang tayong lahat. Kasi may kakuntsaba yan sa taas. O di ba yan nga ho yung pag-usapan natin mga kapatid, talaga itong si Remula, ayaw ho niyan tantanan itong si Kong Leandro Lebiste na alam nyo mga kapatid, pinararatangan niya pa ho itong si Senator Loren Legarda, ganyan ho katindi itong si Remula na may connection daw itong si Kong Lebiste dyan sa Senado, sa taas. Ganyan ho yung tingin niya kay Kong Lebiste. Baka nakakalimutan mo, Ombudsman Remula, bago pa pumasok na congressman o representative yung si Kong Leandro, bilyonaryo na yan. Kaya lahat talaga mga kapatid, gagawan ho nila ng botas, sisiraan ho nila itong batang kongresista para ho pabagsakin nila. Nakakalimutan din ni Ombudsman Remula mga kapatid, na isa ho siyang mga kapatid, impeachable officer. Oras na magkamali ho siya, pwede ho siyang i-impeach. Pailan lang ho siya ng mga kapatid, pwede ho i-impeach ang hinayupak na yan. Kaya lahat talaga mga kapatid, gagawin ho nila para pabagsakin si Kong Leandro Lebiste. Bubutasan at bubutasan ho talaga nila. Matindi ho itong si Remula. Mantakin nyo, pati nga itong nanay niya, sabi may connection daw. Alam nyo daw, nagkakampihan daw mga kapatid para bulahin yung mga taong bayan. Imbis na imbestigahan niya yung flood control, sinong inuuna niya? Yung lumalaban sa korupsyon. Hindi naman ho nagnakaw itong si Kong Leandro Lebiste. Pilit ho nilang iniipit. Pilit ho nilang ginigipit. Kaya mga kapatid, kung meron ho kayo komento reaction dito kay Remula, pag-usapan ho natin yan sa comment section kasi matindi na talaga ito. Matindi na ho talaga na pilit ho nila talagang gustong patahimikin si Kong Leandro Lebiste. Kaya mga kapatid, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yun. Sabay-sabay ho tayong mag-react, mag-komento dito kay Ombudsman Remula. At mga kapatid, meron din hong buwelta, interview itong si Kong Lebiste na patuloy din ho natin subaybayan. Dito naman kay Boy Abunda. Kaya mga rekta na ho tayo. Hindi niya nga naintindihan yung corporate structure niya O, sino kasama niya? Di may mga abogadong kausap yan? Siyempre. May connection yan sa taas nun. May connection yan sa Duterte government. 2019 yung franchise. Sino ba ang naglakad niyan? Hindi, ganito yan Super daw yung naglakad niyan Hindi, kasama nanay niya. O di ba mga kapatid, pati yung nanay ko ni Kong Lebiste, pinararatangan niya hong kasabwat ni Kong Leandro Lebiste. Pati si Sen Legarda, talagang ginigipit niya rin ho. Ganyan ho ka talagang kawalang hiya yung trabaho ng ombudsman na to. Kung alamin ho natin, hindi naman trabaho ng ombudsman yung magpa-interview, magpapogi sa social media. Trabaho nyo ho niyan, mga kapdita, mag-imbestiga at tumapos ng kaso. Hindi ho magpa-interview katulad dyan. Ano yan, papogi-pogi ka na naman dyan. Tapos kung ano-ano naman ibabato mo sa mga lumalaban sa among bangag. Kasama dun sa kasama sa naglakad yan. Siyempre, incumbent yun pero siyempre, kunyari, siya, arm's length. Arm's length. arm's length siya. Pero, chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee, pwede bang wala? Ba? Di ba? Hindi, Ikaw ba naman, kunyari, ganito. Ganito ang malaking problema dyan. You promise, ang 18,000 ang requirement natin at that time, 18,000 megawatts. You promise to build on the basis of the Renewable Energy Act, 12,000. Nagawa mo ba? Simple Binigyan ka ng franchise. Binigyan ka ng franchise for that exclusive purpose. franchise pa. 11,000. Exclusive yun, ha? At saka, I suppose, exclusive nung yan. binigay yan sa'yo, meron timeline yan. Meron. So, ang tanong lang Specific. ako simple lang. Wala akong politika, walang etc. Simple lang. Yun bang napag-agrihan ng gobyerno at yung korporasyon mo? Na-deliver mo Wala. sa tamang panahon. Ito nga yun Imbis na i-bid out mo sa 20 providers ng solar, binigay mo sa isa. Isa lang. Ano yan? Hindi ba dapat mas madali? Alam mo yan, naka-apekto pa yan sa feed-in tariff kasi Precisely. yung mga nag-i-invest ng solar, halimbawa, yung mga PESA companies, meron kami sa actual case sa Cavite, 40 hectares of rooftop, nilagyan nila ng solar. Ayaw bigyan ng fit. Dinelay ni Kusi yan. Ayaw nilang bigyan. Kasi Naka-allocate na yun. naka-allocate na Naka-allocate na yung fit. Allocable din? Grabe. Hindi, yun. Naging allocable. Naging allocable. Hindi, alam mo,
2019 yung franchise. O di, naging allocable niya mga 2018 pa lang. Oh, Allocable din pala. O di ba mga kabdit, sa mga galawan nito ng mga tolonggis na yan, talagang gustong-gusto ho nila panagutin si Kong Libiste at yung nanay ho niyang senador. Pero yung mga nagnanakaw dyan sa gobyerno, kasi mga kabdit, hindi naman ho tayo nag-ano, pero malaking binabayad sa mga, alam niyo na mga kabdit, mali-mali ho kasi bilyon-bilyon yung usapin dito. Kaya tignan nyo, kahit na bilyonary ito si Kong Libiste, binabangga ho nila. Bilit ho nilang pinapabagsak, pero tingin nyo ba, titigil yung mundo ni Kong Libiste dyan? Hindi ho mga kabdit, tuloy-tuloy pa rin ho yung pagsugpo ni Kong Libiste dyan sa matinding korupsyon ng Marcos administration. Wala ho silang magagawa dyan mga kabdit, kundi wala. Hintayin ho nilang ilabas ni Kong Leandro Libiste lahat ho ng nalalaman niya sa Cabral Files. Yan lang naman pong hinihintay natin na malasaldi ko ngayong galawan mga update. Di ba? Mga update, panoorin naman ho natin yung naging interview ni Kong Libiste dito kay Boy Abunda mga update para magtuloy-tuloy na ho tayo sa ating topic. Yung beginnings in business, yung solar, paano ka nagka-interest doon? Ang Pilipinas ang may pinakamataas na presyo ng kuryente sa Southeast Asia. At matagal nang sinasabi na bagay sa atin ang solar pero mahal pa yung panels noon. Pero dahil bumaba ang presyo noong 2013 to 2016, nagkaroon ng window of opportunity to be the first mover. And ang unang inspirasyon ko ay si Elon Musk sa US. At kahit po sa kanyang mga advokasya sa labas ng kanyang mga kumpanya na gusto niyang ibaba ang government spending, humanap ng mga ways na makatipid ang publiko, yun po ay parang yung life philosophies ko lahat, ginagaya ko lang po si Elon Musk. And Elon Musk, like you, was also raised by a fantastic, very strong mother. Tama po. Pero yung negosyo, when you started, how much of that success was because of your family? Not just your mom. Was because of your being a Leviste. Would you have succeeded? Oh, definitely not. First, because I would not have had the capital to even start the Right. business. Kung ako po ay Had it not walang been for the Orchard of Dan? walang minana, Okay. then naging empleyado na lang po ako sana sa kumpanya na nagtayo ng mga plantang ito. Pero dahil may minana ako sa aking ama, imbes na sweldo, ako po ay yung may-ari ng kumpanya. Pinamana sa akin ng aking ama, ginawa kong 100 times over my lifetime. But yung taong nagsimula naman sa wala, kung ano man ang nakamit niya, ay 1 million times yung minana niya. Kaya hindi po ako magbabrag sa aking business career as my achievement, but more something that I make a lemonade with the lemons that I was Yeah. given. But then also take with that the sense of moral responsibility to, with a great power comes great responsibility. At ako po ay kinatawan ngayon sa Batangas, ang probinsya din ng aking ama. Ayoko pong maging waste ng isang seat sa Congress. Gusto ko araw-araw meron akong mai-contribute sa aking trabaho. It's quite impressive to listen to how you acknowledge who you are. You are connected to your truth, as they would say. You're embracing your story, your father, your I mom. would say, sir, yung pinaka-formative belief ko growing up was to see the inequality between my peers in International School Manila who grew up in Makati and then called Fort Bonifacio compared to the ordinary Filipinos in the provinces or even the workers around us in our school Batangas. or our Okay, upbringing. in your school. Okay. And actually, yung isang naging advocacy ko nung ako ay high school student ay yung mga contractual employees sa aking eskwelahan sana i-regularize ng aking school. Did you achieve that? Hanggang ngayon po, hindi pa, I think, na regularize sila. Pero yung itinayo ko ay isang foundation para magbigay naman ng mga assistance and weekend programs para sa mga anak ng mga empleyado ng aking school. Pero ang motivation ko sa aking trabaho naman is actually to account for the injustices that I
Nakita naman ho natin mga update, may sarili ho siyang paaralan para ho sa mga ordinaryong Pilipino na katulad ho natin, lumalaban ho ng patas. Samantala, ito sila Remula, porket nasa abroad nag-aaral yung mga anak ko nila, mga ka-update sila Marcos Jr., sila Martin Luther King, ganyan na lang ho nila lapas tanganin, ito si Kong Leandro Lebiste. Lumalaban ho ng patas yan. Tingnan nyo, hindi naman ho nagnanakaw. Wala naman hong ninanakaw sa kaban ng bayan pero pilit po siyang ginigipit ng ombudsman at ng presidenteng ngagba. Siya ho talaga yung ginigipit kasi mga kabdit, hawak niya nga yung Cabral Files. Hawak niya ho yung malasaldi ko kung alas tawagin ho natin. Di ba? I think are not only incidental on coexisting with the wealth that people in our society enjoy, but are actually caused by the wealth that the upper echelon of our country enjoys. Because dahil may mayaman, may mahirap. At ang ibig sabihin po nito sa akin ay tungkulin ng mga mayayaman at mga mapalad sa buhay na ikorekta ang sira sa sistemang ito. I'm sorry, I just wanted to be clear about it. It's an admission that I come from privileged background. I think sir yung tawag sa Ingles ay noblesse oblige. Okay. You- Noblesse oblige. Dahil obligasyon ng lahat ng mayaman sa aking pananaw na itama yung mali sa ating sistema. And that's the reason why you're trying to do good. Because you know that it is your, not just responsibility, but utang. May mahirap dahil merong mayaman. Opo. Yun ang iyong pananaw. I think the problem is not only corruption in government. The problem is inequality. Okay. Even with the wealthy outside of government. Because ang pananaw ng iba ay lahat ng yaman ay bunga ng korupsyon. Kahit nasa pribadong sektor ka. Dahil sa lahat naman po ng mga negosyo sa Pilipinas, may aspeto din ng mga connection o may mga regulasyon o mga batas na mas napapakinabangan ng mga mayayaman. In fact, sa Pilipinas, pinaka-regressive ang ating tax code. Ibig sabihin, pinakamalaki ang binabayad na buwis ng mga mahihirap sa Pilipinas kaysa sa mga mayayaman pag ikumpara natin sa tax code ng ibang mga bansa. The playing field is really at the disadvantage of the working class in this country. Unequal, Yes, sir. Even by law. even by law. Which is why my Ayan mga kapdita, kung totoong may equality nga itong ating bansa, kasi pag mahirap ka, pag nareklamo ka, agad kulong ka, lalo na pag wala ho tayong pera. Pero pag mayaman ka, tignan nyo, kahit nakasagasa pa ho yan, tapos nakaalam nyo na yung ganyan, mga kapdate, bigyan lang ho nilang magkano, 100,000, 200,000 yung kanilang pamilyang, alam nyo na, yung pinaglalamayan, okay na absuelto, hindi na ho makukulong itong mayaman. Ganyan ho kasi yung ating bansa. Wala ho, hindi pantay-pantay mga kapatid. Ito ho tayo mga ordinaryong Pilipino. Tapos ho, ito yung mayayaman. Ito mga kapatid, nakikita nyo ho ba yung isang kamay natin? Ayan, mayayaman ho mga kapatid. Tapos yung mga politikong mga matatakaw ho sa kapangyarihan nasa pinakamataas ho yan. Ganyan ho. Hindi ho talaga pantay ang batas at hindi ho pantay ang trato ng mga taong bayan ng politiko, ng mga mayayaman sa mga ordinaryong Pilipino. Pag wala kang pera, wala. Kumbaga, ano lang tayo, decoration lang ho tayo. Pero pag sila, may sarili ho silang batas. Nakikita nyo naman siguro yung mga may blinker na sasakyan. Di ba bawal ho yan? Bawal ho yan, lalo na sa mga pribadong sasakyan. Pero tingnan nyo, dahil nga may pera ho sila, kaya nilang i-bend yung law, mga kapatid, nagagawa ho nila yan. Wala ho silang pakialam sa mga katulad ho natin. Sino lagi mga ginigipit? Yung mga ordinaryong Pilipino. Yung mga mahihirap na katulad ho natin. 'Di ba? Hindi ho kaya itong si Kong Leandro, tignan niyo, down to earth ho siya, bilyonaryo pero yung pagtulong niya sa mga kapwa Pilipino natin, talaga hong nakakabilib, nakakaantig ho ng puso. Tapos sino ho yung ginigipit? Ayan. Yan ho yung ginigipit, yung taong tumutulong sa mga Pilipino. Pero yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, wala ho silang say. Tahimik yung bonjing na ombudsman. Tahimik ho siya dyan. belief is, of course, in Congress, we should pass laws that will make the tax code more progressive. We should reduce the red tape and programs that are to the disadvantage of the majority of Filipinos, and that all of this is extending even beyond just the question of the much talked about issues of corruption in government spending, like DPWH. Okay. But even
in the way that we regulate the private sector and the way that we tax the rich. Kaya yung isang personal na advocacy ako ay meron po akong foundation para yung shares ko, inilipat ko at ito po ay magbibigay ng financial assistance para sa mga estudyante sa aking distrito sa Batangas in perpetuity. So far po, naglipat ako ng 6 billion pesos worth of shares and proceeds from the sale of shares sa isang foundation na sana magbibigay ng support para sa aking mga kadistrito kahit wala na po ako dito. At ang balak ko po ay yung natitira ko pong assets, ililipat ko din po eventually din doon. At What foundation is this? Lingkod Legardo Leviste Foundation po. Okay. At ang philanthropy ay madalas ginagawa ng mga entrepreneurs sa US at sa Europe. Baka hindi kasing dalas pa dito sa Pilipinas. Pero ang aking pananaw, hindi lang maganda na ang mga mayayaman ay magbigay sa ating mga less fortunate countrymen. Pero dapat maging batas na unang-una, buwisan natin yung assets o yung yaman ng mga mayayaman. Dahil kung binabuwisan lang natin yung consumption, yung mga mahihirap, yung Burden. mas malaking porsyento ng burden dyan po, di ba? Kung bubuwisan natin ang income, disincentive naman po yan para sa productivity. Pero yung ibang mga mayayaman kasi, they're just accumulating wealth and assets and hindi yun po nabubuwisan. Kaya wealth tax ang nakikita kong magandang solusyon in a way that will not discourage investment. Pero ang isang, nung bata pa ako, medyo malalim na ito, na iniisip kong hindi lang makatarungan, kung hindi din pinaka-epektibong form ng taxation ay inheritance tax. Bakit po? Dahil kung magbubuwis ka habang buhay ang isang tao, sasabihin naman niya, you're discouraging my work. And maybe pwede pa niyang palaguin ang kanyang assets. Pero pag wala ka na at ipapass on mo lang sa inyong mga heirs, unang-una, wala namang moralidad na ang isang anak ng mayaman ay mamana ng million times or billion times more than ang ordinaryong mamamayan. At pangalawa, hindi naman din po sa ikabubuti ng heir na hindi na niya kailangan magtrabaho. Kaya this is my political beliefs but also my personal beliefs put together na I think that whatever wealth we gain in our lifetime, just like I think Mr. Elon Musk also espouses, it's really just our means to make more of a difference in our life, but not for our own personal consumption. And when we pass away, dapat ibabalik po din lahat yan sa mga iba. This is very interesting. Una muna doon sa yaman, malaki ang paggalang ko sa mga mayayaman na nanggaling ang yaman sa hard work. Hindi masyado malaki ang aking paggalang doon sa mga mayayaman na I'm talking about wealth outside of politics na hindi nanggaling sa pagtsatsaga, hindi galing sa trabaho ng pamilya. At marami yun. This is not an indictment, a general indictment against the wealthy. But I like it when you say that hindi ko sinayang ang oportunidad because I come from a privileged family. Pero you are an exception to what you're saying. Na wala naman yatang moralidad na ipamana mo, halimbawa, ang pinaghirapan mo. But our culture dictates that parents work so hard for their children. In my case, I have seen in my own personal life, it is not to the benefit either of an heir to not need to work. Diba? Right. That one I get. The best thing is to lead a productive life. Ang very strong personal feeling ko kasi is hindi makatarungan na ang mga may unique or uncommon privileges ay magfo-focus sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. Talaga. While ang dami nating mga kababayan na lahat naman tayo ay pantay-pantay sa mundo dapat. At 30, binenta mo sa Meralco ang iyong kumpanya. We're talking about Solar Philippines. At pinupuntusan ka ngayon dito. Lalo na I've read some statements from the Ombudsman that you got a franchise. And to my understanding as a layman, a franchise is a privilege given by government to an individual like you. I was exposed to this because of the
problems of ABS-CBN's franchise, etc. So narinig ko yun. Yung franchise, isang pribilehiyo, ika nga. And then, it's being aspersed that you sold your company without the permission of Congress. Actually, sir, ang Meralco na ang sumagot dyan. Ah, talaga? Na parang nagkaroon ng wrong information. Pero ayoko pong manggaling sa akin dahil ginagalang po natin ang ating mga government officials. Pero Can you share with us ang Meralco's Meralco po opinion? ay nagpahayag na yung binili nila ay ibang kumpanya sa yung kumpanya na may prangkisa. Okay. Kaya ang binili po nila sa akin ang Solar Farm Power Generation Company sa Nueva Ecija na may lupa. Yun po yung main consideration na binili nila. At yung kumpanya ko na may prangkisa ay SPNEC. opo, hindi po kasama sa binenta ko sa Meralco. Pero I think it opens up a bigger topic, which is one of the things holding back the country's development is ang mga politiko, gusto nila lahat ng mga investment dumaan sa kanila. At ang hindi po tungkol dito, pero generally masasabi ko, ay sa daming mga red tape o kailangan na kausapin na mga politiko para sa isang investor sa Pilipinas, ang ibang mga investors ay pumupunta na lang sa Vietnam, sa Thailand, sa Malaysia, at ikinalulungkot po nga natin lahat na napag-iwanan na ang development ng Pilipinas. But I want to go back to what you said about politicians. Na gusto naman kasi ng mga politiko dito sa Pilipinas ay dumaan sa kanila ang lahat ng affairs, no? Lahat ng mga negosyo. But you're born. Your progenitors are politicians. Your father is a politician. Your mother is a politician. What does that say? Kaya po ako unang-una informed tungkol sa mga politiko dahil nung lumalaki ako, nakikita ko ang takbo ng politika from inside. At Don't you get into problems? I would add also, sir, na Okay. it's because I'm financially independent that I can be outspoken. Okay. Kasi ang iba, baka magdalawang isip na magsalita Dahil? baka tatanggalin ng kanilang budget kung sila ay may maling salita. Pero sa akin po, dahil nga ako ay may pribilehyo, hindi po ako takot na hindi bibigyan ng bonus Ng 2 million. o ano man na insentibo sa Kongreso. At kaya din po siguro sasalita ako ng ibang mga controversial statements dahil din mas malaya nga ako dahil sa aking financial independence. Don't you have discussions with mom, with your mother, Senator Madalas Lauren po. Legarda? Madalas. Opo. Tungkol sa mga bagay na ito. Halimbawa, kasi wala kang ang kinatatakutan. Sabi mo nga, may kalayaan kang magsalita dahil I am financially free, I am independent, and I can say the things I want to say because they're right, and I can say them dahil wala akong utang sa kanila. At hindi ko naman po, sir, plano na maging politiko ngayon. Dahil ako po ay masaya naman sa aking buhay sa pribadong sektor at parang I just want to have a very productive time in Congress. Pero kung hindi mag-work ang aking approach, pwede naman din po ako bumalik lang sa aking pribadong buhay. Pero ang ayaw ko ay tumagal ako sa isang pwesto na wala akong mai-contribute at may pagmalaki na na-achieve ko sa aking time dito. So how are you doing so far? Well, marami na akong mga bagong kaaway. Pero swerte din po ako, Tito Boy, na hindi ko naisip na maging ganitong kalaki ang issue sa DPWH nung ako ay unang tumakbo dahil lumabas nga lang po ito pagkatapos ng SONA ni PBBM. You are on your first My first term. Right. At as my term started, biglang pumutok itong flood control Right. issue. I think that it's impeccable timing to not have the baggage of DPWH projects at a time when there's a need for people to be able to speak freely on how the system really works in DPWH. Okay, we'll go into that. But even when you ran for the first district of Batangas, you made a lot of news. Kasi alalahanin natin, Ermita Apacible clan has controlled that district for a long, long time. You ran up against Eric Buhain, if I remember correctly.
and it was called a landslide. How'd you do it? Actually, sir, ang perception is malakas ang aking kalaban dahil nga matagal na sila sa pwesto. Ang lumalabas ay hindi nare-realize ng mga Pilipino ang mga problema, for example, sa DPWH, bago itong lahat isiniwalat sa mga nakaraang mga buwan, or hindi rin nila naisip na yung available funds ng gobyerno ay pwedeng bumaba din para sa kanilang benefit in the way that, for example, when the expose on the budget came out, people were shocked to see how big pala is the budget for the district. So what I'm saying, I guess, is in the past few months, I've shown my district that the benefits of all of these funds can trickle down to them much better if there is a congressman that doesn't need to prioritize their own benefit from the budget for the district. Dahil ipinagmamalaki ko I get naman it. na hindi ko kinukuha ang anumang benepisyo sa mga proyekto sa aking distrito, at from that alone, biglang nararamdaman na ng aking mga kadistrito ang benepisyo mula sa mga programa ng gobyerno. Did you spend a lot of money in that election? Not during the election, but in general. As I In said, general. meron po akong foundation na nagbibigay ng allowance sa mga estudyante sa aking distrito. Meron din po kaming mga ipinamigay na pamasko at iba pang mga relief goods. Spending your own money. Bagyuhan. At ito po ay ginawa ko bago election. O di ba mga kadit, nakita naman ho natin tinutulungan pa rin ni Rep. Leviste ang kanyang distrito o kanya nasasakupan. Hindi pa nga ho siya congressman dyan, pero tumutulong na ho siya sa mga kabataan. Kaya mga kadita, patuloy lang ho natin ipagdasal ang kanyang kaligtasan, kasi panigurado at panigurado kung hindi ho siya patatahimikin, ano pa nga ba? Kaya mga kadit, kung meron ho kayo naging komento reaction dito sa ating napag-usapan, tinalakay sa ating video, sa comment section na lang ho natin pag-usapan. Kaya mga kadit, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.